po mga kalingap. Pakilala po kayang channel, pakisubscribe po. Baby Mix Vlog ng Northern Summer po. Northern Summer. Kasama ni Joy the Great, mga kalingap. Thank you po. Maghahanap ng matutulungan sa bawat barangay ng Northern Samar. Pinamumunuan ni Joey the Great at kanyang mga members na mababait. Boy Tabang, Edna Condor, Yansky TV, Baby Mix Vlog, Raymond Galosa. Sila ay laging mag-aabot sa atin ng pag-asa. Anong Tagalog yan? Expectation. Ano ang pagkakaunawa natin? Ini-expect mo na asahan. Dito kasi sa kalingap, walang mo ditong sa pilitan. Halimbawa, magsabi ka, papalam na ako sa kalingap. Wala mo ditong mapigil. Eh pa, makpo ka. Wala ditong gano'n na, Evan, maalis na ako. Umalis ka. Wala mo yung babawan ng malis. Kasi kaya mag-driver ka, paalam, alis na ako sa kalinga, makpo ka pa. Wala ito yung mabawan. Kasi ano ito yung magaya, voluntary. So, alam niyo po sa kalinga, ano dito? Your free ano? May kalayaan tayong umalis or manatili. Sa atin naman yan. So, mag-isang tayo dito. Uwihan tayo. Expectation. Hindi pa kasi ikaw muna. Ano lang, short basis kasi. Expectation. Record mo ba? I-vlog mo. Record kayo. Bukas, iba na ang pahayag. Bakit? Ano siya? Ikaw mo dyan? Alam ko paano i-vlog mo yun. Yan, ang expectation ko naman sa Team Kalingap dati. Bago ako napunta ng Team Kalingap, expectation ko ganito. Matulungan ako para mapalaki yung channel ko. Okay? Yun lang naman po yung aking expectation. Pero, hindi ko iniisip na pag-asinso agad. Kasi sa mga live ni Kuya Val, narinig ko naman, naunawaan ko naman yung nagiging situation sa Team Kalingap ng mga lahat ng nagiging kasapi or Kalingap members. Ngayon, ito, hindi ko in-expect na ako ay nabigyan ng kanya. So sa mga bago siguro, sana po huwag tayo mag-expect na tayo ay kagad ay aasenso dito. Yan lang ang pinaka-importante. Huwag natin isipin na kung tayo nasa Team Kalingap, aangat agad tayo, magkakaroon agad tayo. Yun lang po ang aking may payo sa tao. Ayan po, good evening po sa lahat. Ayan, Kuya Kites TV po. Ayan, yung una pa lang po ako dito sa Team Kalingap. Yung ina-expect ko po na marami po akong matututunan kasama sila Kuya Val. Ayan, yun naman, nangyari naman po, marami akong natutunan. Ayan, kung paano tumulong sa mga ibang bagay. Ayan, yung mga talent dati na natatago, ngayon may papakita mo na. Ayan. Yung confidence mo makiharap sa ibang tao, magagawa mo. Ayan, na naka-smile. Ayan. Mas higit pa sa ina-expect ko yun nangyari. Ayan, laging kasama nila Kuya Val. Ayan. Nagpapasalamat ako kasi yung
expectation ko dati, mas hinigitan pa. Kaya maraming salamat sa Team Kalingap. Yan, magandang gabi po sa lahat. Po si Mark po, dati. Ngayon po ang channel po, Kalingap Marky Vlogs po. Expectation ko po talaga nung di ko pa po, nung time na pinapanood ko pa lang po ang Team Kalingap, hinihiling-hiling ko na sabi ko sana ako rin yung isa sa tulungan na pamilya ng Team Kalingap. Marunong kumanta, pero hindi lahat ng tao makukuha mo sa talent mo lang. So ngayon, para sa akin, masaya lang ako na kasama ang Team Kalingap. Yung tulong na hindi ko na ibibigay sa kapwa ko kasi ngayon bago ako na parang bagong scouter, wala man ako nabibigay na charity sa mga gusto kong bigyan na tao na nangangailangan. Parang naibibigay ko na rin sa tao kasi through Kuya Bal sa Team Kalingap, kasama nila ako araw-araw sa mga pinamibigay nilang tulong, yung mga naiabot nilang kasiyahan sa bawat natutulungan na tao. Yun, parang ako na rin yung tumutulong sa mga tao. Yun lang po ang mga Kalingap. Salamat po. Salamat po Kuya Bal sa opportunity na makasama sa Team Kalingap. Yun na po. Ayan, nalimutan ko po pala mga sumabaguhan po. Kalingap Rose po. Ayan, sa akin po ay nung papasok pa lang, nasa Cavite pa lang po kami, grabe na po yung paghanga ko kay Kuya Bal sa Team Kalingap. Pinapanood na po namin malimit. At napumunta kami sa Masbate, ganun din po. So, talagang nag-desire po yung puso ko na gusto ko po na makapasok as a Team Kalingap. Dahil yun po talaga yung na makatulong po ako sa aking kapwa. So, hindi ko po dito in-expect na ako po yayaman, magkakakotse. Basta po ang iniisip ko lang po lagi na gamitin ako ng Diyos, ako po'y makatulong. Hindi po hadlang yung maliit ang channel ko, wala akong pera. Kasi ang Diyos po nandyan yan. Kapag nakita ng Diyos ang puso mo, ay willing ka sa pagtulong, gumagawa ng paraan po. So ngayon po, nararanasan ko po yun, na sa kabila ng hindi pa po ako nakakasahod, talaga pong nagagawa ko po yung paglingap, na yun po yung sinumpaan ko talaga na sabi ko, hanggat ako'y nabubuhay, pinasok ko ito. Ito yung gusto kong misyon. Gamitin mo ako. At talagang ang sarap po sa pakiramdam na kahit hindi man yung gaano kalaki ang naibigay mo sa iyong kapwa, kapag nakarinig ka po ng salamat, ang sarap po sa pakiramdam nun. So yun po, ang in-expect ko lang po talaga na bilang Team Kalingap po, ano lang po, yung kagaya lang po ni Kuya Bal na hindi man po tayo perfecto, simpleng pamumuhay lang po na tayo po ay makatulong lang po sa ating kapwa. Yun lang po in-expect ko, Kuya Bal. Thank you po. Magandang gabi sa lahat po mga kapartners, mga Kalingap. Ako po si Bia Inkin. At siyempre po yung in-expect ko talaga bago ako pumunta po sa Samar lahat po ng tanong ko ay masagot, no? Kasi si Bia Inkin po kasi wala po talagang alam-alam or lagi po sa pagtulong. Kaya po lahat ng nalaman ko ngayon, na na-absorb ko lahat galing po kay Kuya Joey Tagalit po yung lahat, no? Kung paano magtanong, kung paano mag-vlog, paano magtulong, paano mag-scout. Lahat po yung na-adapt ko. Kung ang expectation ko ngayon talaga na-miss ako. So, sa pagdaan ng tulad ngayon nangyayari, mas lalong na-improve, siyempre mas lumitaw ako. Siyempre, yung nakalain, si Bal na yung kaharap ko ngayon, diba? Kaya talagang proud na ang yung na-expect ko ngayon talagang lutang si King, mga kapatid, sa hindi makapaniwala kumaga. So sa ngayon talagang nagpapasalamat ako sa mga nangyayari ngayon na pagpatuloy pa ang pagtulong ko sa ating mga kababayan kong mga nangyayari. Ayun po, Boy Tapang po ulit. Ang in-expect ko lang po is
sa Team Kalingap ay magkaisa po tayong lahat upang makatulong sa mga taong nangangailangan or naghihirap. Wala man pong bumalik sa atin, at least meron po tayong ginawang mabuti. Yan po mga Kalingap, bali ito yung realidad na kung saan na ang aking expectation talaga, kasi marami na akong nasubukan, marami na akong pinasukan bilang isang pastor. Lahat naman tayo gusto natin luminhawa at lumanda ang ating buhay. Ang naging positive lang ako na ang expectation ko talaga na dito gaganda ang buhay ko. Sa Team Kalingap bilang isang charity vlogger, yung pagganda ng buhay ay hindi biglaan, may proseso. May proseso po yan, hindi yan instant. Na kumbaga kailangan natin magsikap para makamit yung pangarap natin sa buhay. Yung expectation kaya mag-improve pa po yung aming paglingap po dun po sa summer, no? At sana po, mag-improve po. Salamat po sa inyo. Siguro ako, sa ngayon, lalo na nung may landing pad na kami, yung lalong mas mapalawak yung pag-ingat namin. Kasama ang buong team. Thank you po, Kuya Bal. Sa pag-vlog, nandun sa Cavite. Ano po? Cavite ang ating pinamulan na nag-vlog. Long hair ka pa nun. Oo. Kitang-kita nila yung katauhan natin nung tayo nag-umpisa na pumasok sa Team Kalingap. Ang expectation po, mga Kalingap, ay expectation ko. Kung kaya napasok ako sa Team Kalingap dahil Kuya Bal. At habang nag-live si Kuya Bal, at yung mga upload ni Kuya Bal na pagtulong, doon ako naantig sa mga upload niya. At hanggang sa dumating yung time na nag-live si Kuya Bal at nag-aya sa mga small YouTuber na pumunta sa Dait. Yan po. Kung kaya ako naman mga Kalingap, mga kaibigan, nanti sa programa ng Team Kalingap, kung kaya ang ginagawa ko sa Cavite, ganun din. Nag-scout ako, tumutulong din ako, hanggang sa nagkaroon tayo ng sponsor sa pagtulong. Kaya ganun din ang ating gagawin. Ano po? Dahil sa Team Kalingap na nagkaroon tayo ng pag-asa na makatulong sa iba't ibang tao. Ayan po, maraming salamat po sa inyo lahat. Expectation. May ba, batch 1, nag-uumpisa that time. Nanonood kami doon sa mga vlog development sa Proof Facebook. And then, nakilala si Ronald Damiana. Hindi ko ina-expect ng isang sorbeterong vlogger na nagtitinda ng ice cream, naglilibot doon sa Cavite, magiging isang Kalingap partners. Diba? Hindi in-expect, ang 12 na tawag ni Kuya Bal. Hindi pa siya nag-invite dito sa Dait na pumunta, yung mga Kalingap partners. Kumbaga, kumukuha si Kuya Bal ng mga small charity vloggers na nag-uumpisa at susuportahan niya. Isa po ang inyong likod si Joey the Great na ka-receive ng 10,000 pesos sa Cavite. Buhat dito kay Kuya Bal. Hindi ko in-expect na mangyari sa akin yun. Diba? Basta alam ko, gumawa ng ice cream, tinda, maglibot, gano'n lang. Pero sa pagkatitinda ko, dinadala ko na yung pag-charity. No? Nung nag-lockdown doon nag-start. Kaya, huwag niyong expect yung success mabilis. Lahat may process. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, may mga proseso bago tayo maging successful. Kaya, tuloy-tuloy lang tayo. Pagdating sa ating... kasi itong pinasok natin, hindi ito biro eh. Dito meron isang malaking responsibilidad dito eh. Di ba?
Kumbaga, yung hindi nagagawa, hindi na magtutulungan ng local government, tayo yung mga charity vlogger, pumupunta sa bahay-bahay, tayo yung umaalam ng kanilang mga pangangailangan. Mas lamang tayo. Kagandahan sa atin, ay individual tayo. Diba? Hindi tayo government, hindi tayo, kumbaga yung pinatutulong natin, nagaling doon sa mga taong tumutulong din sa atin. Tayo lang yung tulay, alulod kumbaga. Diba? Yung una, nagagaling doon sa Panginoon Diyos, hindi siyempre, na-approach yung puso ng Panginoon Diyos na para tumulong yung mga sponsors. Tayo naman yung tulay at yung ano naman, pinakaulan, mga lalaking at tutulungan doon sa mga kababayan natin. Kaya sa mga nag-umpisa, sana itong meeting na ito tumatak sa inyo. Ano? At i-grant natin itong malaking oportunidad na mga kay Kuya Val. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po ako magpahayag ay ako po yung magpapakilala. Ako po si Kalingap Topher, ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. Natapilok lang po ako. Natapilok lang po ako kahapon. Yun po, dati po pangarap ko lang po na makabilang sa Team Kalingap. Sa awa po ni Lord at sa awa ni Kuya Val, nandito po ako ngayon. At syempre nagpapasalamat po ako kay Kuya Val at syempre tinanggap po kami. Kasamahan ko po si Kalingap Marky Vlogs. Yan po ang aking partner in crime. Talaga. Ngayon, napunta po ako dito. Sumunod sa akin parang tuta. Ngayon, magkasama po kami. Pero hindi kami magkasama ng tirahan. Kasi nakatira po siya sa lighthouse. Ako po may tinitirahan. Pero magkapatid po yung tinitirahan. Yung tinitirahan nito, si Kuya Val at tinitirahan ko po kapatid ni Kuya Val, si Kuya Brooks. Nandun po kami pansamantala. Ayan, siguro po para po sa akin, sisikapin ko po na makatulong dahil yun po talaga ang isa sa adhikain ko noon pa. Pag hindi ko pa alam yung mga vlog-vlog na yan, pag may nakita po ako sa labas na nangangailangan, nanlilimos, ganun po ako. Kasi isa po akong barbero, isa po akong cellphone technician, isa po akong singer. Marami po akong talento, pero hindi ko po magamit na. Kumikita ako, pero parang para sa akin lang. Yun po ang gusto ko maibahagi sa ibang tao na nangangailangan talaga. Yun lang po at maraming salamat. So, yan, Mr. Boss, ikaw muna. Sa iyo ba? Sama yan, ibang expectation natin. Okay, magandang gabi sa lahat, no? Sa mga baguhan, sa mga hindi pa nakakilala. Ako po si Mr. J, the PWD. Ang taong may kapansanan talaga, pero may pangarap sa buhay. Ang expectation ko talaga dito sa Team Kalingap, nung simula na akong nag-follow kay Kuya Val sa Facebook, nung kapanahonan pa nung kay Damiana. Then, mga kalaunan noon, nagyaya siya ng mga Kalingap partners, no? Na gusto niyang makasama sa kanyang paglingap. Akala ko, ang in-expect ko talaga, siguro di ako matanggap ni Kuya Val dahil nga sa aking kalagayan. No? Siguro, di ba may mga may mga advanced na pag-iisip, no? PWD, makakaya kaya, no? Pero thank you kay Lord dahil yun, binigay din si Kuya Val sa akin na yun, malaki ang pinagbabago simula dati hanggang ngayon, no? Hindi lang ako yung PWD dito, no? Na dito pa si Casado, nauna yung si Casado, di ba? Casado, tapos ako, then sila pa yung mga PWD. So, nung nakapasok na ako, laking pasalamat ko at saka pinakita ko yung best ko na karapat-dapat akong makasali talaga kasi nung time na hirapan talaga
mag-akyat sa StreamYard. Lalo na doon sa probinsya namin na wala ang halos signal. Talagang maganon-ganon pa ako sa cellphone dati. Oh. So, thankful naman at nakisama ang signal natin at yun, natanggap tayo at kung ano man yung tungkulin ni Kuya Bal, nagawa ko na dati nung hindi ko pa siya nakilala. Ano, papiling lang simula sa pamilya, yung sa mga ano natin, pamangkin, yung mag-anak, yung sa mga papiling yung mga nasahod ko din dati. Bago ko nakilala si Kuya. Pero ngayon, ang nagagawa ni Kuya Bal, nagagawa ko na rin. Oh. Nagagawa ko na rin ang tumulong, magpapiling, magpabahay doon sa sarili naming bayan. So may 7 pabahay po ako doon. Nagsisimula, no? Gaya din dati ni Kuya, nagsisimula. Ako din po ay nagsisimula. So, nakapitong pabahay na tayo doon sa Mindanao at yun na nga, hindi karirahan ang dito sa Team Kalingap, hindi tayo nagkakarirahan sa mga subscribers, sa mga revenues. Ang importante sa atin ang makatulong galing sa puso at sipag at tiyaga talaga. Kaya sa mga baguhan, huwag kayong sumurrender, no? Kasi ako nga, nadapa po ako, no? Nabasag pa yung mga gamit ko sa mga pag-vlog, pero never akong sumurrender. Ngayon, kahit naiwan ako sa mga batch 1 or sa mga sa akin, yung mga dating batch, naiwan ako sa subscribers, pero yun nga, thankful pa rin kasi umabot pa tayo ng 100k subscribers. And then, wala pagbabago, the same pa rin, no? Hindi po ako nagbabago. Hindi, namamansin pa rin ako sa mga ahead natin. Minsan suplado ka eh. Suplado ka? Ang tingin lang siguro. Kasi nalilito ako kung saan naman ako tingin. So yun lang, no? Inspiration lang din, kahit may kapansanan. Kahit may kapansanan, pero dito, nagbibigay sa inyo ng good vibes. Lahat ginagawa, no? Marami tayong ginagawa, hindi lang pagtulong, kundi dancer, yung pagbibigay ng good vibes, tapos yun? Parlor ba? Yung yung sa pag-alive ni Kuya, sa mga technical support. Yes, so nandito tayo gumagabay. So yun lang. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Bali, sa mga hindi pa po nakakakilala, ako po si Maria Ligaya Blat. Katunayan po niya na isa akong sales lady lang dati dun sa binibilan ko ng gamit ng Team Kalingap. Ayan. At nagsimula po ako bilang idolo at kaibigan po nila hanggang sa yun nga, nainganyo na rin ako na yun, nainganyo na rin po ako sa ginagawa po nila. Kasi bilang panganay nga po sa magkakapatid, ako talaga po yung puwapasa ng responsibilidad. So, alam ko po kung paano yung pakiramdam na may nangangailangan ng tulong, pero kumbaga po may nangangailangan ng tulong, tapos wala ka pong may tulong. So, ako po bilang, yun nga, nakita ko po sa kanila na sila po pangunahing layunin kasi is iangat, hindi lang yung sarili mong pamilya, kundi pati na rin yung ibang tao. Yun po yung naging inspirasyon ko na kung sila nga nakaya nila, iba't iba din yung trabaho nila mula sa mababa hanggang sa palaki ng palaki ng palaki. Yun po yung naging motivation. And then pangalawa po doon, nagpapasalamat po ako kasi ayun, tinanggap po ako ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab. Ayan, nag-umpisa din po yun sa behind the scenes sa trabaho ko habang nag-a-assist po sa kanila. So, doon po yung nagsimula. Sa una po talaga, in-expect ko na mahirap kasi unang-una po nakikita ko po pumupunta sila sa iba't ibang lugar, maulan, mainit.
lahat mo po pagdadaanan. Bumababa yung views, tumataas, normal po yun. Talagang ganun po. Kahit sa tunay na buhay naman po, di ba, may ups and down. Ayan. So, ako po naranasan ko na din na nung umpisa talagang mahirap hanggang sa pataas. Pataas, and then ngayon bumaba po ulit. Pero lagi po nating tatandaan na sa atin po kasi yun kung paano natin i-handle. Kung susuko na po ba tayo kasi na-down na tayo or bumaba na yung views natin, o kung magpapatuloy pa po tayo. So, ganun po yun bilang mga baguhan nga po. Ako po tinuturing ko pa rin pong baguhan yung sarili ko, kaya gusto ko pa pong matuto. At ako po kasi, ako yung tao na observer. Kapag hindi ko pa po talaga totally alam yung gagawin. At lalo-lalo na kasi bawal po ang magtanong dito sa Team Kalingap. Nag-o-observe po talaga muna ako. Ano po yung, kung paano po ba ginagawa nila, kung paano po makisama, yung tamang pagsunod po sa rules and regulation ng Team Kalingap. Importante din po kasi talaga yun. Kasi doon po natin mapapakita yung respeto po sa tao po na tumanggap po sa atin mula po sa umpisa. So, yun po, payo ko lang din po sa ating mga charity vlogger. Tuloy lang po tayo. Gaya nga po ng payo nyo po sa akin na mga malalaki na pong YouTuber. Yan, gaya nga din po ng pinsan ko, na tuloy lang po. Ayan. Kasi ako, meron din po ako mga pinsan, si Vincent Calyada. Di pa po kami Team Kalingap, talagang kami na po yung solid na magkasama. Hanggang sa nakita ko nag-umpisa nga siya sa maliit, hanggang palaki ng palaki, ginamit niya yung sipag, hanggang yun nga nakahanap siya ng viral niya. So, yun yung naging motivation ko na tuloy lang, huwag mawawala ng pag-asa. Habang may buhay nga may pag-asa. So, yun lang po. Thank you so much po, Kuya Bal. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. At yung expectation ko na pagiging charity vlogger ay akala ko madali. Pero yung napunta na kami sa Davao del Sur, sa Mindanao, ay ang yung inakala kong madali ay mahirap pala yung pagiging charity vlogger. Pero yun yung inakala ko. Akala mo lang yun. Pero pag-charity vlogger ay isang hindi madaling trabaho o profession. So ngayon ay isa rin ako sa natulungan ng Team Kalingap. So ngayon po ay ini-improve ko po na sana ay mapabuti pa yung pagiging pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong. So yun lang po at maraming salamat po. Mara-mara. Maraming salamat. Ayan, kasi para sa 7. So, expectation ko dito sa kanila. Matagal ko na kasi sa akon pa ako, matagal akong nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, gusto kong mag-for good. Gusto kong, yung para naman sa aking sarili, na masaya ako sa buhay ko habang ako'y buhay ko sa mundo. Tapos sabi ko sa lagi ko pinalangin, pag umuwi ako sa Pilipinas, anong gagawin ko? Lagi ko talaga yan iniisip habang sabi ko sa hanggang ganito na ang buhay ko bilang sa OFW hanggang pagtanda. Ganito na lang ba ang papel ko sa mundo na to? Ang magbuhay. Kasi ako kasi nasaan ang mga magulang ko, tapos yung mga kapatid ko, pag once na humingi sila, hindi agad ako yung kahit kunti lang yung meron ako, bigay agad ako, wala akong ipon. Wala talaga akong ipon. Basta makita ko na ang pamilya ko, masaya sila. Hindi sila nagugutom,
kahit ako'y nagtitipid sa abroad, basta sila nakikita ko na nagja-Jollibee, nabili yung gusto nila. Noon pa talaga ay may talaga ako, may pusong paglingap talaga ako. Napakita ko rin yun sa anak ko para masundan naman niya yung kabutihan bilang isang tao. No? So, ayan dahil sa pananalangin ko na gusto ko masaya, naibigay naman ni Lord ng nakilala si Kuya Bal, kaya dito ako napunta. So, ayan, bilang isang Kalingap member, masaya na ako sa buhay ko. Nandito ako sa Kalingap. Nandito yung siyahan. Lalo na kung narating na sa iba-ibang lugar noon at ang layo na narating ko. Ang saya. No? Ang saya talaga. Makarating na sa iba-ibang lugar. Kaya nga sabi ko, yung bang minsan kasi nakatingala ako sa langit. Sabi ko, salamat talaga ako kay Lord dahil nandito ako sa Kalingap na sumpungan ko si Kuya Bal. No? Nandito yung kaligayahan ko eh. Parang pangalawang pamilya ko si ang Kalingap. No? Nandito. Remember, dito tayo nagkilala. Masaya kung marami tayo, diba? Nagkilala tayo lahat. Makakasaya. No? Siyempre, normal naman talaga yung away-away para tayo magkapatid sa isang bahay na pag hindi magkaintindihan, nag-aaway din tayo. No? Pero minsan din, madami din ako natutunan sa loob ng Kalingap. So minsan, nag-iisip-isip din ako, isipin mo na lang na parang kayo magkakapit na nag-away-away, tapos bakit? Diba? Tulad music, may Patsy. Patsy din yun. Parang ganun. Sabi nga nila, content. Content lang pala to. Okay. Content. Pagkukontent din pala rin ako. Ayun lang, basta ako masaya ako sa nandito ko sa Kalingap. Isang taon na ako hindi nakauwi sa amin. Sabi ko kay Kuya Bal, mapakasyon muna ako ulit. Isang taon na hindi ako nakauwi sa pamilya ko. Kasi yung, siyempre may anak ako, kailangan ng piling ko, kailangan ng yakap ko, lambing ko. Gusto ako makita ng aking pamilya habang buhay din ko ang mama ko. Kasi yung mama ko nasa mga 60 na rin ang mama ko, 60. Mas rin na rin yung mama ko. So, yun din ang inaalala ko eh. Ayaw ko yung katulad nung nasa abroad ako, tapos yung papa ko nagkasakit na wala ako. Gusto kong kahit sa last na hindi na maka-alaga naman ako sa kanya. Kaso, hindi niya ako naabutan. Ilang days na lang talaga para makauwi ako at maalagaan ko siya habang siya'y buhay pa. Kaso lang, hindi. Kaya doon talaga ako na hindi ko manalagaan yung papa ko. No? Ayan man sa mga guys, no? Talagang ako talaga ay may puso talaga akong paglilinga. Kahit yung auntie ko, kalapan ko, pero saan silang humingi sa akin na tulong? Sa akin. Grabe yung pagbubog yung asawa niya sa akin, pero hindi ako nag-kim-kim ng galit. Pag naghingi sila, forget lang yun. Bigay yun lang. Basta yun lang, Kuya Bal, sa ating kay Lord. Nagawayan ako sa lahat ng aking lakad, sa aking lahat ng mission dito sa Kalingap. Thank you talaga kay Kuya Bal, no? Bilang isang pamilya ng Kalingap. Thank you. Catherine Official, kilala na ninyo ako, no? Mula nung bumisita kami kay Bal, no? May kasama ako, no? Si ang aking brother din, no? Hindi ko yung bumisita kami kay Kuya Bal, 15 days. Ngayon, nauwi na kami, hindi ko na-expect na si Kuya Bal ay naalaala pa ako, no? Dahil napaka-mother si Kuya Bal, kailangan babalitin niya ako dito sa daig para pagkanta. Ngayon, nagtagal ako dito kay Kuya Bal, natutunan ko, pero dati pa akong natulong talaga, no? Pero dito ko na nakuha ang lahat ni Kuya Bal. Kung anong lalayunin ni Kuya Bal sa pagtulong, yun din ang aking sinunod. Ako naman ay pinakamatanda sa inyong lahat, na senior na ako. Ako kahit saan ako itapo ni Kuya Bal, nandun ako. Wala akong hinihindian. Ninja ako. Wala akong hinihindian. Kaya, kung saan kami na-assign,
araw-araw, kilos lang tayo. Huwag lang tatamad-tamad. Ako wala akong view sa aking charity, pero may nababahayan ako. May nababahayan ako. Sa Gumaka, 1 month kami mahigit. Meron na rin ako natulungan, nadingdingan ko ang bahay, nadala ko sa ospital. O, di ka malaking, parang masaya po na. Oo, nakatulong. Matagal din ako dito sa Pilar. Pinakauna kami ina-assign. Gumugulang ako. Ayan. Pero kahit sa aking views ay maliit, no? Wala talagang sinasahod. Dahil sa aking talent, ang aking content ay pagkakata para lang din sa palipan. No. Di at least paliparan ako, may sahod ako. Di ba? Kaya, kailangan lang talaga huwag tamad-tamad, sipag lang talaga. 67 years old pero akyat ang bundok. Magkagulong-gulong, nahulog kami sa tulay. Nabali ang tulay. Yan, gulong ako doon. Kaya, ito na talaga ang charity. Yan ang charity vlogger talaga. Yan. Kaya kayo, parehas na tayo. Medyo din na ako baguhan kaya matagal na ako kay Kuya Pal. Iniwanan ko ng bahay ko sa Lipa. Dito na talaga. No, bisita na ako. Kaya, kayo, mga baguhan pa, kami pupunta doon. Hihilain ko kayo kahit hindi ko lugar yun. Maraming salamat. Maraming salamat. Actually, noong pa kasama na kami ni Iban, nagkataon lang talaga na nagka-street rider ako. Si Iban, sama ka na pali, pati mo na ako yayan ka. Mali na Diyos, hindi ko na-expect. Yung expectation ko sa kayo. Ang naging matagumpay tayo bilang mga vlogger, siyempre tagumpay tayo doon. Sana huwag tayo mag-iwanan, kahit kung lumaki yung channel niyo, kung nakalimutan na meron tumulong sa inyo. Hindi sa pamamakita lang na pera tayo tumingin, tumingin din tayo sa taong tulong sa atin. Kasi sabi nga ng Bible humble yourself before the Lord and He will lift you up. Kasi kailangan natin yung humility. Kaya di ba nakakama si Patibar? Kahit walang pera yan, basta may matupod ka kahit hindi na nakabito nagbibigay ka na. Kahit paano hindi pa yan vlogger, kaya sabi ko sa lolo mas parang ito, at hindi ko na-expect na magiging kumpare ito. Kasi magkasama kami sa ministry. Eh salamat kasi naging matagumpay siya. Ang dami niyang natulungan na tao. Mga pastor, kawalang sasakyan, nabigyan niya, yung iba, hindi nga pastor, vlogger din, ibigay niya. So, kung siya nangaan, pagdating sa bigayan, talagang comes from nga, alam niyo po ang pagbibigay, hindi pero bagay. Dapat meron kang gift. Ano ba yung gift na yung gift of giving na comes from the heart talaga na God's given to San Santos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talaga broken ako ng that time. Tapos sabi ni Ban, kapatid, ikaw multiply ng mga bahay. Broke spirit ako eh. Sabi ko, sige, ikalis din na siya. Salamat sa kayo iba, kasi product, makilala sa brother Paas. Pero unang-una, yung brother Paas na yan, that time, yung kublihan pa yung product-sukungan, di ba? Kasi puro kublihan ka. Hindi ko akalain na yung tata, yung Yang Xie, at si Tata Rudy, si brother Paas, ako talaga, kaya ko kami Paas ka, pingalingat eh. So, privilege po and honor naman yung pingalingat. Alam niyo kung bakit? Kung pagdating sa pag-charity talaga, walang makakapantay kay Kuya Pan. Kasi, lumaki yung taong ito, hindi mo na kinakitaan ng yaman. Even kahit sa may sasakyan na, hindi mo makitaan na nagmamarami siya. Dapat kung ano yung leader, talo lang tayo para pag nagtalo tayo, sipin po ninyo ha, lahat po ng vlogger na lang dito, hindi kayo makaka-receive ng blessing. Ito, kuha ni Kuya Pan. Ako, kung nag-story, nakakapagtanggap ako ng blessing through the effort Kuya Pan. Kasi hindi naman natin makikilala yung mga sponsor, nila din. Kung nagkikintaan tayo, sana yung pag tayo pinagtiwalaan o namin sisirain. Kasi puhunan natin yan, lalo-lalo na pag wala kang pinag-aralan. Puhunan po natin yung pagtitiwala o natin sirain when it comes money. Kasi kahit mabait naman eh. Kasi yung leader natin, pinabait ng Diyos yung pangangailangan niya.
ano yun, yung manifestation yan, yung domino effect yan. Pag pinagpala ang leader, simple, pagpapalain din kayo. Bakit? Kasi, flow lang sa leadership eh. Kailangan lang natin maging good steward pagdating sa mga sponsor. Kung tayo magsagatala, do what is good, what is right, ang Diyos naman nakikita niya lahat ng ginagawa natin eh. Kung tayo tumingin sa, ay, laki-laki, hindi alam na kukunin ko ito eh. Hindi wala lang, hirap po. Salamat tali kasi, tuloy yung naging vlogger taas tayo. At nakukulat dito kasi ako, pagdating sa SM, kung saan lugar, may lumalapit yun, nagpapapicture din. Sige niyo po yan, kung hindi po sa makita niyo ba, wala ko tayo lahat dito. Pero salamat kasi, siya yung ginamit ng Diyos na instrumento para lahat po tayo makilala at maging charity vlogger. Kaya salamat pero sa buhay mo, sana umaba pang buhay mo pali. Siyempre, backup naman ako sa iyo, through prayer. Yun ang trabaho ko yung pray. Kaya kahit nasa pagtulong ko, always pray pa. God bless po sa lahat sa karanasan? Sa stage. Huwag naman dito na naman. Sa stage. Wali nga dito. Kamano ko dito. Ayan, meron pa tayong Ayan. Ako po ay isang viewers niya. Ni Kuya Val. Ayan. Nagsimula po ako kay Lola Damiano. Ngayon, hanggang sa nasundan ko si Kuya Val, hanggang sa yung mga charity niya ay nakita ko talagang na-inspire ako sa mga ginagawa ni Kuya Val. Kaya sabi ko, one time pag-uwi ko, gusto ko makita ang idol ko. Kaya ayaw ko umarating yung galing. Kasi natutulala ako pag nakikita ko siya. Kaya ito, pangalawang beses ko na ito, pero talaga naman, grabe ang saya ko. Yung experience ko, hindi mabibili ng pera. Ayan. Kaya, bilhin mo lahat sila o nakasama ko. Ano yan, dreams come true. Lalo na yung idol ko. Wala na. Yun na yung nasasabi ko. Wala na rin. Salamat pa lang lang. Wala na, takbo. Ria, Ria. Magandang gabi sa lahat. Expectation. Expectation ko talaga dito. Isa po akong OFW. 7 years po ako sa Hong Kong. Then, naging reactor habang nasa Hong Kong. Naging reactor ni Kuya Val. Nating Kalingap. Then, nag-decide na umuwi. Sinubukan ko lang naman na mag-charity dito sa Dain. Sinubukan ko siya for 1 month. Then hanggang sa nagtuloy-tuloy, then nakita ko naman na kaya naman pala makuha yung sahod sa Hong Kong dito sa pag-vlog. So, daming nag-advise sa akin na bakit ako babalik na Hong Kong kung makukuha lang ko lang naman yung earnings ko dito sa full-time vlogging. Kaya nakapag-decide ako na mag-YouTube. So hanggang sa, ayun, tuloy-tuloy hanggang ngayon, nasa, ano na siguro ako, mahigit 2 taon no, na full-time charity vlogger. Naging ambassador ng Davao. Ako si Maria Cosinera, kung rin ko nakakilala. Expectation ko po dito sa Team Kalingap, nung nasa charity na ako. Dati po pala ako OFW sa Saudi. 5 years po ako doon. Tapos, expectation ko po, nung pumasok ako dito sa sa Team Kalingap, akala ko papayat ako. Akala ko papayat ako kasi nga, di ba? Nung nasa Saudi ako, kusinera ako, nasa loob ako ng kusina, paikot-ikot. So, nandito ako sa charity, akyat ka ng bundok, kung saan ka pupunta, papayat ako, hindi ko na in-expect ko. Ngayon, lalo yata akong lumalaki. So, ayun na. Sorry. So, ayun nga, seryoso na. Grabe kayo. Seryoso! Huwag yan yan!
dati po ako yung dati nanonood na ako kay Kuya Bal. Kasi doon sa Saudi, pag 3 o'clock ng madaling araw, dito naman sa Saudi is 8 ng umaga. So bago ako matulog, makikinig muna ako ng live ni Kuya. So, lahat ng mga sinasabi niya, ma-inspire ka, isa sa isip mo, isa sa puso mo, lahat ng mga sinasabi niya. So, naging Kalinga partner, kahit nasa Saudi ako, tapos hanggang sa umuwi na ako dito, tapos ayun na, nasubukan niya rin ako na nagkwento, ano yung buhay mo, ganyan. So, ayun nga, nagsimula sa katangahan, tapos, yun, ngayon, eto na, wali ako sinera noon, yung dati na-inspire lang kay Kuya Bal, ngayon, gumagawa na din kung ano ginagawa ni Kuya Bal. At saka, napakasarap sa pakiramdam na tumutulong pa. Ilan, tama na, masyado kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan, ako si Starx TV. Nakilala ko po ang Kalinga noong ako'y nasa Dubai. Pagkagaling ko ng trabaho ay napapanood ko na po ang live ni Kuya. At dati hindi mo na ako naman ng mga vlog. Nung napanood ko po yung mga live ni Kuya, siya na po yung naging libangan ko. Kasi alam niyo naman pag isang OFW, medyo malungkot. At tuwing napapanood ko ang mga live ni Kuya, parang lumalakas yung kupidin ko kasi nakikita ko yung Pilipinas, nakikita ko yung mga lugar dito. So yan ang naging, kumbaga, yun ang naging libangan ko po doon sa ibang bansa. Tagal po ako sa Dubai, 14 years. Kaya nung pandemic, sabi ko, pagkatapos ng pandemic, uwi na ako at sasama ko sa Kalinga. Nakulang po yung YouTube channel ko nung pandemic kasi, di ba, tayo, di naman tayo nakakalabas. Yun, nag-create ako ng YouTube channel. Sinubukan ko lang naman. Nung lagi kong pinapanood yung mga vlog ni Kuya, parang sabi ko gusto ko rin maging isang charity, yung katulad ng ginagawa nila. Yun na yung lagi kong inaabangan pagkagaling ko ng trabaho, parang na-addict na ako, sabi ko. Parang gusto ko rin mapanood, lalo na yung mga vlog kay Lola Damiana. Kasi yung mga salita ni Lola Damiana nakakatuwa kahit na kasimple yung mga salita lang, matutuwa ka na sa mga sinasabi ni Lola Damiana. Kaya nung pag-uwi ko ng Pilipinas, agad akong pumunta kina Kuya. Ito lang sabi-sabi, pumunta ako ng lighthouse. Sabi ko, bahala na. Marami naman akong sinat sa mga kasama ni Kuya na gusto kong pumunta ng lighthouse, pero bawal nang pumunta doon at may mga patakaran. So, dalawang isip ako, sabi ko, paano kaya to? Kasi bawal na daw pumunta doon. Inisip ko, sabi ko, kala na, total taga-Bicol naman ako. Kung pawin ako ni Kuya, malapit lang naman ako, Kamsur. So, nung time na dumating sila Kuya, nung hapon na yun, at parang akong kwento sa labas, kawawa din ako doon kasi maghapon ako naghintay doon eh. Sabi ko, sana matanggap ako pagdating nila Kuya, sana matanggap ako. Yun na, pagdating nila Kuya, yun. Kaya pagod na pagod sila Kuya, sabi ko tamang-tama. Nilukti ko si Kuya. Nilukti ko si Kuya, ang unang vlog kay Kuya, hinilukti ko po siya. Si Brother Paz pa nga, andun yun. Munti ko pa nga nilukti si Brother Paz para gusto kong magpalakas. Pero hindi ko na hinilukti si Kuya lang. Yun, sabi ko, ayos, tanggap na ako nito. Yun. Kaya, nagmalakas yung loob ko kasi nahilot na si Kuya eh. Kaya sabi ko, ayos, wala na. May pag-asa na akong
tumira ng lighthouse. Yun, natupad na yung pangarap ko na makapunta ng lighthouse hanggang ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako dahil dito sa Kalingap na bago po yung buhay ko. Dati yung hindi ko na nahawakan sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa po mga Kalingap, dadaan lang yung pera mo. Pagkasahod, padala, bayad utang lahat. Back to zero naman kami, wala na naman kami pera. Kaya, akala na kasi yung mga nag-abroad na yaman, hindi po. Kasi parang ang nangyari po doon, bayad utang, may mga utang ka na sa Pilipinas, pagkasahod mo doon, papadala mo sa asawa mo, magbabayad naman sila sa mga nautang nila dito. Kaya umabot po ko ng 14 years sa ibang bansa kasi ang inisip ko natin mga Kalingap, pagkaroon ako ng konting puhunan hanggang hindi mo na masusunod yun. Kaya saludo ako sa mga OFW katulad ko dahil kahit mahirap ang buhay sa ibang bansa, tumatagal po sila doon. Kaya mga Kalingap, ito po. Salamat po kay Kuya Val dahil nabago din po ang buhay ko. Yung dati kong hindi ko makamtaan, ngayon nakamtaan ko po. Dating pangarap ko pong makapagpagawa ng bahay. Ngayon papagawa ko na paunti-unti. Yung dating hawak kong laruan na sasakyan, ngayon nagkatotoo na po. Kaya maraming nagbago po sa buhay ko nung nasa Kalingap po ako. Kaya talagang iba-iba po kapag nasa Kalingap ka. Maging ka lang, maging straight ka lang. Maging humble, ano man mga dumarating sa buhay mo. Maging mabait ka lang sa kapwa mo. Kaya ito lang, basta straight ka lang, huwag ka lang lilingon. Huwag ka lang titingin sa mga bad na nangyayari. Tingnan mo lang yung mga mabubuti. Kasi yung mga, pag yun ang gagawin mo, talagang magiging maging positive ka lang. Kaya salamat po kay Kuya Val dahil binago niya po ang buhay ko. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pangarap. Yun lang po. Naiyak ako eh. Ako naiyak ako dito. Thank you. Ang expectation ko tayo, unang-una yung ikari natin, tayo magbago tayo. Unang-una yung pagbintayan natin, bago tayo makapagtulog sa kapwa. Kasi pag wala naman tayo may tulog, wala naman tayong pagtulog, wala tayo makakatulog, at tawag sa akin, nag-vlogger, para ano yun? Hindi. Kaya sabi ko na, yung unang talaga yung channel ko para pagkasabi. This DJ is so funky, man.